Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Kipi Chu. Tungkol ito sa umiinit na bangayan, Battle of Two Ombudsman. Daming mga umaatake ngayon sa credibility, integrity, character ni former Ombudsman Martires. Kasi inakusahan siya ni Ombudsman Remulla na hindi maganda yung ginawa niyang secret decision, yung pagbasura sa dismissal order ni Senator Villanueva. So ito, post ni Kipi Chu, in defense, dumipensa kay Ombudsman Martires. Sabi niya, Justice Samuel Martires became RTC judge, became Associate Justice of Sandigan Bayan for 12 years, became Associate Justice of the Supreme Court, became Ombudsman, all this by his own merits, even though he came from a poor family in Samar with no godfather. Yung iba pang post ni Crescent, Kipi Chu na nabasa ko, laking mahirap itong si Samuel Martires. Lumaki siya sa isang pantalan sa Samar na talagang nagbanat ng buto para makapag-aral. Pobre ang kanyang pamilya. Nakapag-aral lang itong si Samuel Martires on his own through scholarship at nakapagtrabaho na walang koneksyon. Kasi wala silang pamilyang politiko. Talagang he rose from the ranks hanggang naabot niyang ombudsman. Yun po ang ating Samuel Martires. Yan ang inaatake nila ngayon na tuta daw ng mga Duterte. In contrast, ito naman, Boying Remulla, politics all his life, either Congress or governor. His father is the governor of Cavite. Siblings, all in politics. The attack is very political, nepo baby. So to whom do you believe that the process of the ombudsman can be secret? Ito, dumipensa na rin ang isang kagalang-galang na retired Supreme Court Justice, si Justice Noel Tiham. Sabi niya, magtanong kayo sa mga contemporaries ni Justice Martires mula pa sa RTC, papunta sa Sandigan Bayan, papunta sa Supreme Court. Magtanong kayo. Lahat magsasabi na isa siyang God-fearing man, isa siyang honest, full of integrity and character. Yeah. Supreme Court Justice na ang dumidepensa. Tapos sinong umaatake kay Ombudsman Martires? Isang abogado, si Attorney Palses, na ang daming na isang pangkaso, sabi pa na halos walang naipanalong kaso. Yan, sinisira nila talaga. But you cannot put a good man down. Okay. Somebody who's been quiet government worker in the justice system all his life, much respected by peers, than Super Mama Mary devotee or to a politician. So, ito, labanan ng traditional politician and the person of Boying Remulla and ito pure-blooded judiciary all through his life. Diyan lang siya sa judiciary. And ako talagang saludo ko sa ating mga judges from the lower court pataas. Saludong, hindi naman sila perfecto. May mga mangilan-ilan ding judges na mga buluyogo na but halos lahat sila, I tell you, kapuri-puri ang ating mga judges sa Pilipinas based from my observation experience.
Lalo na yung bago lang namatay na lady judge na wala siyang sariling sakyanan, nakiki-commute lang, namatay siya, nakasakay ng motor, papunta sa kanyang sala, nabangga yung motor niya. Ganon po ang ating mga judges. Isa siya sa mga libo-libong huwes natin na may dangal. Ganyan po ang ating Ombudsman Martires. Nasa hanay siya ng mga honorable judges. Mga lawmakers natin, tinatawag na honorable. Wala na yan. Mga cabinet secretaries natin, tinatawag ding honorable. To me, ang mga honorable nandyan sa judiciary. Saludo ako sa mga judiciary. So, politiko, buying. Judiciary, Ombudsman Martires. Kanino ka maniniwala? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Ito, dinagdag ni Kipicho. Tapos si Palses, yung attorney Palses na umatake kay Ombudsman Martires. Si Palses na maraming kaso at walang naipanalong kaso at walang kliyente, sasabihin worst ombudsman si Samuel Martires. Grabe itong Palses nito. Worst president, PRRD, sabi niya. Worst Vice President Inday Sara, worst Ombudsman Samuel Martires, worst PNP Chief Bato de la Rosa. Attorney Palses. Kung worst PNP Chief si Bato de la Rosa, bakit 2 beses na siyang nanalong senador? Be? Kung worst siya, wala na. Tingnan nyo. May mga ibang PNP Chief kumandidato rin pagka-senador. Talo sila. O bakit si Bato? Number 3 pa. Ilang 25 million ba ang boto ni Bato? Tapos tatawaging worst worst PNP chief. Bias ka. Old school Pinoy. Basahin ko lang ito. Medyo mabigat. At least si Bonjing naging loyal na aso. Ay, nako, loyal na aso. Malala ko tuloy si General Torre Kawawa. Tinawag siya na pitbull, bulldog. Nung wala na silang kailangan sa kanya, siniba. Ngayon, floating. Ito ang tatak. Bagong lipunan. Salamat bagong Pilipinas pala. Bagong Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila na nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Bae Makabulig so mag-abono mi sa iyang tanom nga kape. So muna ni ang itsura sa kape ni Bae Makabulig nga isa pa kabulan tambok kaayo. So bago pa ni naabunuhan ka isa pa man siya kabulan. So pagatabunan para gyud nga musuyop gyud og abono ang kape. Kining tanom ni Bae Makabulig 1,800 ni siya. Sa pagkabulan apan upat na ang iyang sanga tanom ni Bae Makabulig. Og karon man sa pag-aabono maga-spray na pod. Karon maupod niya ang area ni Dato Landang. So 1,800 gyapon ang iyang tanom. So muna ni ang itsura sa kape ni Dato Makalandang kay mo ni siya ang unang tanom.
Kapan ang iya ni bae makabulig, ulahin na to siya nga gitan. Mga tagas na gyud oh. Mga dagko na pod. Taganay sanga sa duha ka bulan na nga tanom ni Dato Makalandang. Among tanom na kape 14,550. So salamat kayo sa Ginoo sa nagsuporta sa among pagpananom.